Arceo Martinez, taga Tondo ko. Si Cedric po ay jowa ni Manolito Liwanag Valerio, alias Antot. Hindi ko alam na nagsiselos na siya sa akin. Doon kay Cedric. Yung po kasi time na pagkakumakain ako doon sa harapan namin sa may almusalan, minsan po nandun din yan. Minsan sabi niyan, "Te, libre mo ako." "Sige kako, walang problema, babayaran ko ng kinain mo." Hindi ko alam na binibigyan ng kahulugan ng Antot. Si Cedric ay pagka po nangingiyan ng pa-20-20, binibigyan ko naman siya kahit saan niya ako makita. Parang ngayon ang pinag-ugatan ng pagsiselos ni Antot. Sabi niya po lagi sa akin na, "Pag nakita ko yung dalawa, sasaksakin ko kayo." Noong pong time na umiinom kami ng 2:30 a.m. na nandun ang chairman ko, kasama namin na umiinom, nakita po si Manolito Antot na dumating doon, may dalang itak. Ang nirereklamo ko po yung pagka po umiinom ako sa isang inuman, sa isang tumpukan, is nandun po siya, lagi siya nakabantay. Parang sinusubaybayan niya po yung ginagawa ko. Nakakala niya, pupuntahan ko yung jowa niya. Huwag niya akong magsasabihin ng hindi magandang salita. Yung murahin niya ako. Nakakala niya po talaga agawin ko yung jowa niya. Bata yun, matanda pa mga anak ko. Sa sobrang sakit na nung sinasabi niya sa akin, one time po talagang iniyakan ko na siya talaga. Nasasaktan po ako eh. Hindi ko nga siya mapabarangay dahil nga naawa din ako sa kanya. Ang nais ko pong mangyari is wag niya na lang po akong pariringgan, wag niya ako mumurahin. May asawa po ako, may anak, 2. Dapat talaga may magsabi na sa kanya na tigilan niya ako. Ako po si Manolito Valerio. Dati ko pong nagkasama sa bahay. Sino? Si Cedric. Ngayon po, 4 na taong kong alaga. Para ako, tumino na siya. Pag-asawa ka na. Nananahimik na yung tami, asawa na yun. Wala pong kinalaman niyang si Cedric sa aming pag-aaway. Ba't sinabigyan niyang 20? Nakikita ko ba yun? Ba't sasabihin niyang ganun? Ba't malalaman ko bang binibigyan niya ng 20 yun? Hindi po ako nagseselos doon. Paano ko po siyang hindi pagmumurahin? Sa kanya nang gagaling lahat ang pag-uumpisa ng pag-aaway namin. Ganito ang ginawa niya. Kasi ang trabaho ko sa barangay, pag-announce ako sa megaphone, sabihin ko, andyan na ang truck ng basura. Unang bumulaw sa akin yung anak niya. Sabi ng anak niya, "Hoy, nakakabulabog ka." Bakit? Hindi ko po pinansin yun. Dahil ang utos ng chairman, 8:00 mag-announce ka. Tapos mga 2 linggo, siya naman ang umano sa akin. "Hoy, ano ka, nagpapapansin?" Sabi ba naman sa akin ganon. Ang ginawa ko, minura ko siya. Nandun po si chairman. Dala ko itak. Pero, ano sabi sa akin ni chairman? "Sino inaano mo?" Sabi ko ganon. Inahabol ko yung nanloko sa akin. Nandun lang siya nung araw na yun, nasasabihin niyang inanawan ko siya ng itak. Nanawagan ko na sana yung magbago siya. Naturingan treasurer siya. Basta siyang bunganga niya. Marami na pong nakakaaway sa barangay namin. Attorney Bernadette, Attorney Rafi, Attorney Marian, ito si Kile at si Manolito. Siguro po kasi blinded din po si tatay ng jealousy. Kaya po siguro naisip niya yun. Ang ganda ka naman po, parang nakakaya naman din po, di ba? Boys po ako talagang kumilos. Pero bakit dapat hindi na pinagsisilusan, di ba? Tumutulong lang naman po ako. Siyempre, nagugutom yung tao, bibigyan mo, di ba? Tama. Pero may mga bagay po kasi na pag blinded tayo ng jealousy o yung Bagay, pagsiselos tama po, di ba? Hindi na natin nakikita yung katotohanan. Nakakaya sa mga anak ko talaga. Tsaka po bukod pa doon kasi, tatay, pag lagi nyo siyang sasabihan ng masasama, minsan pa po may isang instance na may dala pa kayong itak. Pwede po kasi kayong makasuhan, tatay. Hindi po, yung dala ko pong itak na yun. Hindi po, andun po ang chairman namin, nadala ko yun, hinahabol ko yung nanloko sa aking lalaki. Nataon lang siyang nandun siya. Akala niya siya inahan. Siyempre po, di ba, ayun na nga hinala niya sa akin, may lalaki ko yung lalaki niya. Hindi maiiwasan na iisipin mong Opo, gano'n. di ba? Alam niyo po ba may time na pag umiinom po ako sa isang tropa, lagi niya sinusundan. Bibili lang po ako ng pulutan namin din sa kanto, nakasunod siya kagad. Bakit mo naman nasiguradong ikaw ang Ay. sinus... Di ba? Posible naman na hindi mo ako susundan nun. Hindi, bakit ito sinusundan?
Posible. Ano ko sa'yo para Ewan ko sundan sa'yo ko. kung ano motibo sa akin. Pumupunta ako, sinisigurado ko lang yung kung umuwi na, dinala yung sahod sa asawa. Oo. O, bakit ikaw ang pupunta? Sino po yung dinalang sahod? Sino po? Yung pong Cedric. So hanggang ngayon, kayo pa rin ho ni Hindi Cedric? na, hindi na kami noon. Gusto ko lang sabihin, Tito Boy, no? Pero yung akala natin na pag sunod-sunod sa isang tao, na wala naman tayo intensyon. Pero doon sa taong yun, nakakairita, na may pagkamalisyoso, na naiirita yung ibang tao, may kaso tinatawag dito. Tawag po dito ay unjust vexation. So, yung bagay na nakakairita, pwede mo ikaso. May tinatawag tayo circumstantial evidence. Kagaya nito sa pananaw ni tatay, hindi naman kita sinusundan. Pero pagka pinagtagpi-tagpi mo yung kwento, maaring tama yung kwento ni nanay. Gusto ko lang i-add, kasi itong crime na unjust vexation, catch-all phrase siya. So, hindi lang siya yung pagsunod sa isang tao. Kino-cover din niya yung constant na pagmumura or constant na pagsigaw. Kasi nabanggit kanina ni ma'am na palagi siyang minumura, palagi siyang sinisigawan. Totoo ba yun? Minumura niyo po siya? Kaya ako po siya namumura. Lagi po siyang nanguunang umaano sa akin. Ako nananahimik ako kung magparinig siya, gano'n na lang. Okay lang po. Kung ayaw niya po aminin. Ay, tama yung sinasabi ko. Ayan ang Diyos. Nakaano sa ating dalawa. Tingin ko po kasi masyadong maliit lang naman yung barangay nila. Hindi po ba kayo magbabati po kung mag-uusap po kung ano po bang pwedeng pong yung gawin dalawa? Para po, 'di ba, once and for all masettle na. Kasi ang hirap naman po iinom po si nanay na iniisip niya po, sinusundan niyo siya. Kayo naman po ayaw niyo iisipin na iniisip niya na sinusundan niyo din siya, di po ba? So ano po ba ang pwede nating magawa? Sana po, kahit saan po ako magpunta, wag siyang aalis din sa pwesto niya. Kasi halatang-halata po eh. Pagka po ako uminom dito, nandito siya, aalis po ako sa upuan ko, bibili lang. Nawala siyang bigla eh. Kahit- Asan siya nandun kagad? Kahit kailan ka uminom, hindi kita sinundan. Sana nga. Tandaan mo Ayun na po. yan. Okay, ano po yung pwede nating maging arrangement para po maayos lang natin to? Pag umiinom po si nanay, pwede po bang nakapwesto lang kayo dun sa mahaba Oo, niyong doon upuan? lang ako. Di ka nagpupuwento, wala kami ng mga kapwa ko senior doon. So, kailangan talaga ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Yung team natin ay samahan sila. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa amin dito sa ating munting programa. Ay patuloy pa rin ang ating pakikipag-usap sa pamamagitan ng ating team, si Kuya Larry Narian, para ito talaga ay maayos para mas permanente yung solusyon. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Kaitan in Action with Boy Abunda. Bilang pagmatagumpay ang pagkakaayos ni na Julieta at Manolito, isang espesyal na hapunan ang inihandog ng CIA with BA para sa kanila. Hindi lang para magpasalamat, kundi para bigyan sila ng pagkakataon na muling makapag-usap at mas mapalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Sa hapag na puno ng pagkain at respeto, mas naging malinaw na posibleng mahanap ang katahimikan kapag may gumagabay at nakikinig sa bawat panig. Tanong aksyon agad.